Okay, in this video, pag-usapan natin ngayon resume. Kung dapat ba maikli o dapat ba mahaba. Meron akong resume na kaka-edit ko lang. 6-pager yon para sa business analyst role. Meron akong edit na 3-pager lang din. Ngayon may nakausap akong recruiters, dalawa sila. Yung isang recruiter pinadala ko yung maikli kong resume, yung isang recruiter pinadala ko yung 6-pager ko. Ang comment nila, since 3-pager lang yung isa, sobrang ikli. Yung isa naman, sabi niya, sobrang haba. So, pag-isip-isip ko, ano ba yung tamang way para ipakita ko na ito yung experience ko, ito na yung mga napagdaanan ko, ito yung mga expertise ko, at kung ano pa. Kung nag-aalala kayo na kung yung resume nyo is sobrang ikli o sobrang haba, feeling ko ito yung video na to. Kasi parang nakaisip ako ng way kung paano ko i-discuss or kung paano ko i-explain sa inyo. Una sa lahat, feeling ko wala namang universal rule kung ano dapat yung tamang guideline kung paano mo gusto i-present yung sarili mo dun sa resume mo. Siguro, ang magkakaiba lang is yung kapag academic ka. Siguro kung talagang yung nagpi-PhD ka at saka yung corporate resumes, which is yung ginagawa natin. Kasi nag-apply tayo sa mga corporate. Ngayon, yung sinasabi nila sa internet na 1 to 2 pager na resume lang, yun daw kasi yung bagong way. Ang akin naman, ang iniisip ko, kung gagawin ko lang siyang 1 page o 2 page, baka mamaya mas marami pa silang tanong and baka mamaya isipin nila, ano to? Saan siya nanggaling? Saan siya nagsimula? Nagigets nyo yung sinasabi ko. Baka yung 1 page to 2 pager para siya dun sa mga nag-uumpisa pa lang ng career, bago pa lang sila. Yung mga kakagraduate lang. Kasi sa totoo lang, ako nung kakagraduate ko lang, wala, 2 pager lang din o kaya isang page. Kung saan pa ako nag-OJT nun. And then, yung mga mahahaba, feeling ko, yun yung mga parang, yung tayo, matatagal na tayo sa industry. Ako, 14 years na ako sa IT industry. Yun yung mga niisip mo na dapat nakapattern na dun sa job role na gusto mong applyan. Mid-career, senior roles, consulting. Consulting. So, dapat may mga industry projects ako ipakita. Gusto ko lang i-justify na yung mahabang resume, again, yung akin, 6-page, yun yung mga multi-industry experience, project-based, international experience, kung meron ka certifications, pwede mo ilagay. Then, ano mo na lang yun iti-tailor mo na lang dun sa version ng yung sakto dun sa role na ina-applyan mo. Para sa akin yan, kasi ako matagal ako sa consulting, almost 12 years, different industries, different projects, at saka kung ano pa yung ibang contract roles. Yun lang yung naisip ko. Talagang ang ilalagay mo doon is yung quality over quantity. Kasi meron akong mga friends ang sabi sa kanila na parang, uy, wag mo na ilagay itong experience na to kasi hindi siya shoot dun sa role mo. Kausap nila yung mga recruiter. And hindi ko alam kung tama ba yon o hindi? Pero baka gawa natin sa ibang video. Wala pa akong nakakausap na hiring manager, senior na naka-network ko o kaya mga recruiters na nagsabi sa akin na bawasan mo yung parang gantong experience mo. Pero yung ibang friends, meron. Ang challenge ngayon is yung 6-pager na resume ko, paano ko siya mape-present ng malinis, madaling basahin, madaling maskan ng ATS, and yun talagang meaningful. Yung sa pool, itong tao na to, ito yung talagang kailangan natin. Pero ang akin lang is, naka-bullet points lang ako. Every bullet point ko, almost 50 words lang per bullet point. Hindi ko alam. Nakita ko lang din sa LinkedIn yun. Tinatry ko and babalikan ko kayo kung sakaling mag-work yun. Now,
Ah, yun lang yung naisip ko kasi hindi ko alam kasi hindi rin natin alam kung anong gusto talaga ng hiring manager nung team, kung ano yung gusto nilang makita. Pero ang akin, pinakita ko lang na ito yung experience ko, kaya ko i-handle tong role na to, kaya ko i-handle tong project na gusto nyo maging part ako. So, ganun siya nag-work. Meron lang akong master resume na, yun nga, meron akong for delivery, business analyst, product owner para konti na lang yung i-edit ko para dun sa specific role na gusto ko applyan. Yun. Kung meron kang resume na 4, 5, 6 pager, yan, feeling ko okay lang as long as ipakita niya, alam mo yon yung, kasi yun yung una nilang babasahin, so dapat mag-work sila para sa'yo. Lahat ng points na nilagay mo dun sa CV mo, parang pera yan. Gusto mo magtrabaho siya para sa'yo. Then, kung meron ka bang mahabang CV o maikli, pwede ka mag-comment pababa, tingnan natin kung merong makakatalo sa 6-pager ko, alam kung sinisiksik natin lahat para mabilis lang, madali lang makita. Pero gusto ko malaman kung ano yung meron kayo. And doon na muna ngayon, again friends, pwede nyo ito i-share sa mama nyo, sa colleagues nyo, and sa mga kapatid nyo. Doon na muna ngayon. Maraming salamat, friends. Thank you.